Good day, everyone. Today I will discuss about why Jose Rizal was chosen as national hero of the Philippines. It will explain the role of American Rizal work for the country and how he continues to inspire Filipino today. Many scholars have questioned why Jose Rizal became the national hero of the Philippines. Some believe Andres Bonifacio should have been given this title. He fought for freedom through a revolution. However, history tells us that Rizal's heroism was first recognized during the Americans' occupation. Despite debates, he remained our greatest hero for his intelligence, sacrifice, and peaceful fight for freedom. Dahil marami ang nagtatanong kung bakit nga ba si Jose Rizal ang pinili maging pambansang bayani at hindi si Andres Bonifacio. Dahil si Andres Bonifacio ay lumaban sa pamamagitan ng revolusyon, dahas, habang si Rizal ay ginamit ang edukasyon, pagsulat at katalinuhan upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Pinili si Rizal dahil hindi sa pagiging matalino. Pinili si Rizal dahil mas pinapahalagan niya ang mapayapang paraan ng pagbabago. Ipinakita niya na hindi kailangan ng dahas para makamit ang kalayaan, kundi isip, puso at mabuting halimbawa. The role of Americans. During the Americans' occupation, Governor William Ward Taft believed that Filipinos need a national hero who represented peace, reform, and education. Taft said, "And now, gentlemen, you must have a national hero." After the discussion, they chose Rizal for his peaceful and intellectual approach to change. Matapos sakupin ng mga Amerikano ang Pilipinas, gusto nilang magkaroon ng bayani na simbolo ng kapayapaan at edukasyon. Si William Ward Taft ang nagmungkahi kay Dr. Jose Rizal dahil hindi siya marahas tulad ni Andres Bonifacio. Para sa kanila, si Rizal ay mabuting halimbawa ng mapayapang Pilipino. Ginamit nila ito para mas mapadali nilang mapunan ang bansa. Pero kahit pinili siya ng mga Amerikano, tunay pa ring bayani si Dr. Jose Rizal dahil sa kanyang pagmamahal at sakripisyo para sa kalayaan ng Pilipinas. The Philippine Commission. The commission consisted of Americans, Taft, Worcester, Wright, ID, Moises, and Filipinos, Pardo de Tavera, Ligarda Luzarriaga. On June 11, 1901, Article number 137 created the province of Rizal, the first official honor given to him. Noong 1901, nilikha ng Philippines Commission ang Article number 137 na nagtatag ng Rizal Province. Bilang parangal kay Dr. Jose Rizal, pinakita nito kung gaano kalaki ang respeto sa kanya hindi lamang bilang manunulat, kundi bilang simbolo ng karunungan at kabayanihan. Ang probinsyang ito ay nagpapaalala na ang katalinuhan at kabutihan ni Rizal ay may malaking ambag sa pagkabuo ng ating bansa. Rizal versus Bonifacio. Bonifacio fought with courage through revolution, while Rizal promoted education and peace as path to reform. Bonifacio symbolized bravery and action, while Rizal stand for intellect, peace, and moral courage. Si Andres Bonifacio ay lumaban sa mga Kastila gamit ang revolusyon at armas. Para sa kanya, kalayaan ay makakamit sa labanan. Samantalang si Jose Rizal ay nakipaglaban sa pamamagitan ng edukasyon, panulat at kapayapaan. Para sa kanya, mas epektibong paraan ang kaalaman at pagbabago ng isipan kaysa sa karahasan. Si Bonifacio ay simbolo ng tapang at aksyon habang si Jose Rizal naman ay simbolo ng talino, kabutihan at moral na lakas ng loob. At si Andres Bonifacio ay bayani ng revolusyon, lumaban siya sa pamamagitan ng lakas at tapang. Si Jose Rizal naman ay bayani ng kaisipan, lumaban siya sa pamamagitan ng panulat at edukasyon. Magkaiba man ang kanilang paraan, iisa lamang ang kanilang layunin, ang makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga mananakop. Rizal's contribution.
Rizal joined the propaganda movement in 1882 and 1895 and wrote Noli Me Tangere in 1887 and El Filibusterismo in 1891. These novels exposed Spanish abuse and inspired Filipinos to fight for freedom. His influence led to the Rizal Law, RA 1425, requiring school to study his work. Isa si Rizal sa mga leader ng propaganda movement. Sumulat siya ng mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na nagmulat sa mga Pilipino sa katotohanan ng mga abuso ng mga Kastila. Dahil dito nagising ang damdaming makabayan ng mga Pilipino at nagsimula ang pagkakaisa sa laban para sa kalayaan. At malaki ang papel ni Rizal sa propaganda, hindi lang dahil siya ang sumulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo na nagbunyag sa pang-aapi, katiwalian at pagmamalabis ng mga Kastila. Hindi lang ito kwento, totoong sitwasyon ng Pilipinas ang laman ng mga nobelang ito. Dahil dito, nagising ang puso ng Pilipino. Nalaman nila na hindi sila nag-iisa sa dinaranas nila at may karapatan silang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Rizal's advocacy and philosophy. Rizal believed education was the key to progress. He promoted equality, human rights, and reform through peaceful means. His writing and example influenced the Katipunan ideals. Para kay Jose Rizal, ang tunay na lakas ng isang bansa ay nasa edukasyon at mabuting pag-uugali. Naniniwala siyang kapag matalino at may malasakit ang mamamayan, kusang uunlad ang bansa. Hindi niya sinuportahan ang karahasan dahil para sa kanya, ang marahas na laban ay panandalian lamang. Mas gusto niyang ang Pilipinas ay maging malaya sa pamamagitan ng pag-aangat sa pag-iisip at pagkakaroon ng pagkakaisa. Rizal Martyrdom. Rizal was imprisoned in Port Santiago and executed on December 30, 1896 in Bagumbayan. Accused of rebellion, he faced death calmly after writing May Ultimo Adios, expressing his love for the Philippines. Ikinulong si Rizal sa Port Santiago at tinatulan ng firing squad noong December 30, 1896. Habang nakakulong, sumulat siya ng tulang May Ultimo Adios na naglalaman ng kanyang huling mensahe ng pag-asa at pagmamahal para sa bayan. Imbis na matakot ang mga Pilipino, lalo silang nag-apoy sa damdaming makabayan. Ang kamatayan ni Rizal ang nagpasimula ng mas malakas na revolusyon laban sa mga Kastila. Rizal Global Recognition. Rizal was admired by scholars worldwide including Ferdinand Dumitrit, who called him the greatest man the Malay race has produced. He is known as the first Filipino, the pride of Malayan race, the greatest Malayan. Ibig sabihin, hindi lang mga Pilipino ang humanga kay Jose Rizal. Maging ang banyagang scholar at kaibigan niya tulad ni Ferdinand Dumitrit ay nakita ang kanyang talino at kabutihan. Tinawag siya ni Dumitrit na pinakadakilang anak ng lahing Malay. May mga monumento pa nga si Rizal sa iba't ibang bansa, ibig sabihin, kinilala siya hindi lang bilang bayani ng Pilipinas kundi bilang isang pandaigdigang simbolo ng katalinuhan, tapang at dignidad. Recognition by fellow Filipinos. Even before his death, Rizal was honored by Filipinos. He was president of La Soledad, founder of La Liga Pilipina, and honorary president of the Katipunan, which used Rizal as password. Bago pa ang kamatayan ni Jose Rizal, iginalang na siya ng mga Pilipino. Nang itatag niya ang La Liga Pilipina, ang layunin ng pagkakaisa, reforma at pagbubuti ng buhay ng mga Pilipino. Nang walang dahas, maging sa Katipunan, ginamit nila ang pangalang Rizal bilang password. Patunay na siya ang inspirasyon nila sa laban para sa kalayaan. Rizal after his death. In 1897, General Emilio Aguinaldo and other exiled revolutionary commemorative Rizal death and declared December 30 as National Heroes Day, marking the first Rizal Day celebration. Pagtapos ng kamatayan ni Jose Rizal, lalong kinilala ang kabayanihan ni Rizal noong 1898. Idineklara ni Emilio Aguinaldo
ang Disyembre 30 bilang araw ni Rizal. Hanggang ngayon, ginugunitan natin ito bilang tanda ng respeto at pasasalamat. Ipinapaalala nito kung paano ang isang tao may tapang, talino at malasakit ay kayang baguhin ang buong bansa. Ayon sa historiador ni Esteban D. Ocampo, si Rizal ay tunay na karapat-dapat maging pambansang bayani dahil ginamit niya ang kanyang talino, tapang, kabutihang loob. Pinili niyang gumamit ng edukasyon, panulat at hindi armas upang ipaglaban ang bayan. Para kay D. Ocampo, ang kabayanihan ay hindi nasusukat sa dami ng laban, kundi sa lalim ng pagmamahal sa bayan, at ganun ang ginawa ni Rizal. Walang opisyal na batas o tao ang naghirang kay Rizal bilang pambansang bayani. Salip ang kanyang mga gawa, prinsipyo at sakripisyo ang naging dahilan kung bakit siya ang kinilala ng sambayanan. Ang mga Pilipino mismo ang nagturing sa kanya bilang simbolo ng kabayanihan dahil nakita ng mga Pilipino ang kanyang tunay na pagmamahal at malasakit sa bayan. Hanggang ngayon buhay pa rin ang mga aral ni Dr. Jose Rizal. Dahil sa Rizal Law Republic Act No. 1425, lahat ng estudyante ay kailangan mag-aral ng kanyang buhay at mga akda upang matutunan ng pagmamahal sa bayan. Maraming paaralan, kalsada at gusali ang ipinangalan sa kanya bilang parangal. Ang mga turo ni Rizal ay nagpapaalala sa ating lahat na ang kabataan ang pag-asa ng bayan at dapat nating ipagpatuloy ang kanyang mabuting halimbawa sa bayan.